So my name is Mr. Brandon Manalili, student from Urdaneta City University, BSIT 1, Block 8. So today I'll be reacting to Block 9's Walang Natira for our final requirements in the subject the contemporary world. Let's go! So, napakaganda ng mensahe ng music video ni Block 9. Makikita natin sa unang part yung lyrics na pinapakilala yung iba't ibang trabaho dito sa Pilipinas. Sabihin natin yung nurse, yung mga engineer, mga architect, carpentero, etc. Sa dulong part nung chorus, yung chorus man yun, is nandun yung nag-a-abroad sila. Ang daming nurse, pero tila wala daw natira. Which is tama naman. Ayun yung reality ng Pilipinas or ng ating bansa. Bakit nga ba nangyayari yun? Una dito, minimum wage. Okay. Yung sahod natin, alam natin, baba ng minimum wage. Pero, tila minsan sa ibang company, hindi naman sa lahat, hindi na-meet. Okay. Hindi na-meet yung kung ano yung nasa batas na minimum wage. I-calculate pa natin dito yung commute, yung pamasahe, yung pagkain ng trabahador, yung pagod, yung oras, lahat-lahat. So sabihin natin, hindi talaga sapat yung minimum wage na kikitain nila sa isang araw. Sabihin natin, may binubuhay pa silang 3 anak. Kulang na kulang talaga sa pagkain, sa pangangailangan ng bata, ng buong pamilya nila, yung minimum wage na kinikita ng kanilang mga magulang. So, sinasabi dito na dun sa part pa ng kanta na gusto kong yumaman, ang nagiging solusyon na lang ng mga kababayan natin Pilipino is yung makapag-abroad sila. Kasi nga, alam naman natin sa ibang bansa, mas madaming opportunity, mas malaki ang sweldo, at sabi natin mas stable yung government system nila doon. Pero ang kapalit nga nun is yung mga fellow OFW workers natin is sinasacrifice nila yung mga mahal nila sa buhay. What do you mean by that? Is malalayo sila, diba? Sabi natin may contract sila ng 3 years. 3 years mong hindi makikita yung pamilya mo. Possible naman yung online interaction like video call, pero iba pa rin yung nakakawa ka, may anak mo, nayayakap mo, nagbabanding kayo, nagkagala kayo kung saan saan. Pero nga, dahil nga sa kahirapan ng buhay, dahil sa sistema ng Pilipinas na yung mga mahihirap ay patuloy na humihirap, yung mga mayaman patuloy na yumayaman, wala nangyari sa atin. Kaya hindi naman natin din masisisi yung mga kababayan nating nagpinipili mag OFW na lumayo sa kanilang mahal sa buhay. Kung ba't nila ginagawa yun? Kasi nga napakabulok ng sistema ng Pilipinas. Makikita rin doon sa part na yun na sabi na may instances pa na kakapanganak pa lang ng anak nila, lilipad na sila sa ibang bansa. Nandun din sa part ng lyrics na bata pa lang hindi nakilala ang ina at ang kanilang ama, which is another sad factor ng pagiging OFW, na ang anak mo ay pag uwi mo hindi ka nakilala. Kasi nga sabihin natin ang contract na nakuha mo sa ibang bansa 10 taon. So pagbalik mo dito, napakalaki na ng anak mo, hindi mo na nakita pa na siya lumaki. Siguro sa mga major event ng buhay niya wala ka, like graduation, which is another sad reality. So ang suggestion ko lang kung how to stop this system sa ating Pilipinas is baguhin yung government system, ipatupad na mas maging mahigpit or taasan yung minimum wage ng isang tao para maging sapat
yung kinikita nila at hindi nila kayang lumayo sa kanilang mga mahal sa buhay para kupitan ng sapat na pera o mabuhay yung kanilang pamilya. So that's it. Ayun yung reaction video ko. Napakaganda ng kanta ni Glock 9. Talaga yung lyricism niya is talagang on point and talagang relatable. So thank you for watching, everyone. Hope you understand my opinion and also my suggestion. Thank you.